Yusek, ang sinasabi niyo po, simplified na ito, mas pinadali itong bagong MyFIF guidelines compare doon sa dati. Paliwanag niyo nga po ito sa atin. Kapag sinabing simplified, paano pong mas pinasimple? Ano na ang proseso ngayon? Yes, DJ Chacha, nung pagbukas nung taon na ito, naalala ko, isa rin kayo dun sa mga nakausap ko, na itong MyFIP guidelines, ano ba yung ating aalisin na pahirap? Ang isa sa mga konkreto, noon pa man, nung January na ginawa natin, yung requirements, binawasan na. Yung pinaka-clinical abstract, tinanggal na yun eh. Dahil ang understanding natin doon, DJ Chacha, is nasa loob ka na nga ng ospital, bakit kailangan pa, at meron ka ng statement of account, bakit kailangan pa ng kopya ng clinical abstract samantalang ang usapin naman ng MyFIP natin is bayaran. Hindi naman babasahin ng accountant kung anong kondisyon mo or kung anong gamot ang desisyon ng ospital na ginamit para sa'yo. So isa yun sa mga tinanggal natin. Pero more recently, DJ Chacha, ang quietly at nag-soft launch kami, umaandar siya. Pag binuksan nyo na ngayon yung eGovPH super app ninyo, makikita nyo po doon na meron ng MyFIP application portal or e-MyFIP na tinatawag namin. Doon ho kasi, pwede nyo nang puntahan at I think yung latest count natin is 55, no? 55 na tama, hindi akala ko 52 lang, dumami na. 55 yung ospital ng DOH na pwede na nating gamitan ng application na ito at dadagdag pa yan in the next few weeks. Okay, sa dalawang bagay po, pwede nang humingi ng tulong via the eGov app, pero para po dun sa mga walang pang-internet, saan po sila lalapit para po matulungan dito po sa MyFIP, dito sa sinasabi niyong mas pinadaling proseso? Kailangan pa po Yes, ba DJ ng guarantee letters or wala na pong guarantee letters at all? Paano po? Pati ho ang walang eGov app, pwede hong mag-apply using the eGov app. Kung hindi po sila mismo, kung meron silang kamag-anak, kaibigan, or kahit sino na pwedeng mapakiusapan, pwede hong gamitin yung eGov app nung taong yon. In fact, pag binuksan ho natin yan, tatanungin tayo nung app natin, tayo ba ay nag-a-apply bilang sarili natin or para sa ibang tao? Isang paraan yon. Ikalawa, dun pa rin, pwede pa rin dumiretso kung gusto ng ating mga kababayan dun sa social worker ng ospital na DOH. Tsaka, ba napansin niyo ho, 55 DOH hospitals pa lang yung nakalista. Karamihan po nun, I think all of Luzon, may sumama ng Vicente Soto sa Cebu. Pero yung iba pang mga Vismin hospitals, hindi pa lahat na on-board. Yun po yung tinatrabaho namin yun within the month of July. Pwede pa rin hong lumapit doon sa mga yon, doon sa kanilang mga social workers. And ganoon rin doon sa mga LGU hospitals at sa mga private hospitals. Okay, so kung walang eGov app, lalapit pa rin po sa social worker at lalapit pa rin po dun sa ibang ahensya. So ano na pong pinagkaiba nito sa MyFIP noon? Gaano po kabilis yung proseso ng pag-aproba ng tulong para dun sa mga pasyenteng nangangailangan? Mabilis DJ Cha, naka ako isa ako dun sa mga naka-lurk, no. Merong Facebook group dun sa medical assistance. Para makita natin, sabi namin para kaming mystery shopper. So ako and a few other DOH officials, tinitingnan namin yung reactions ng mga tao na gumagamit. Meron sa kanila within the same week. May mangilan-ngilan within the same day pero very rare yun, no? Manage natin, expectation natin. Within the same week or a few days later after application na approve. Tapos on the other side naman, dun sa side ng mga medical center chiefs tsaka mga hepe ng mga ospital, tinatanong namin sila kung pagka nag-a-apply, nakikita ba nila kagad. Ang sagot nila dun sa kanilang app, meron kasing version na para dun sa ospital eh. Nakikita nila kagad kapag kumpleto yung requirements, na-elevate kagad. Ibang-iba to DJ Cha dun sa dating sistema na meron talagang papel na kinocompile pa, tas physical papers by batches, inaantay yun, inaakit sa mga approving authority. Yun ang, para sa amin, no, yun ang isang malaking pinagkaiba noon, yung speed ng processing. Tapos ang susunod dito na inaantay namin yung datos is yung payment. Kasi yung payment naman kasi kahit gusto namin i-digitize, kino-convince pa namin yung mga auditors na tanggapin na yung
electronic evidence of payment. Ngayon kasi naka yung disbursement voucher na papel. So yun yung isa pa sa mga next steps. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.